Morning and happy Sabbath to each and every one of us. Happy Sabbath din po sa mga brother na kasama po namin dito sa Zoom and those watching in Facebook Live. We are now in the second part of our worship this morning. Our family, the Daggett family, will be leading our worship today. After I speak, we will sing our offertory song, Showers of Blessing, and Sister Dorothy will lead us in our opening and offertory prayer. After that, we will hear the Message Shoe song, which will be given to us by the Daggett siblings. And the message of God today will be channeled through Brother Lai. The title of our study this morning is The Call for Holiness na matatagpuan po sa 1 Peter 1 verse 13 to 16. And basahin din po natin ang ating verse po for today which is in 1 Peter 3 verse 16, because it is written, "Be ye holy, for I am holy." So let us ready ourselves para po sa ating second service this morning. Tayo po ay dumako sa ating pananalangin. Ama naming banal, sa oras kami ito, kami po ay nagpapasalamat sa sabat na inyong ibinigay sa amin upang kami ay patuloy na makapagbigay ng pag-ulit sa inyo banal na pangalan. Kami po ay lumalapit sa inyo, sa oras na ito, aming hinihiling patnubay na inyong banal na spirito sa aming patuloy na pag-aaral na inyong banal na salita. Nawa kami ay bigyan ng katalinuhan upang aming maintindihan ang mensahe ng inyong inihanda sa amin sa umagang ito sa pamamagitan ng inyong anak na si Brother Roy. Panginoon, ang pinasasalamatan din po ating ino-offer sa inyo ang tithes and offerings na aming nalikon
Nawa ang pera Na-unmute po. Na-mute pala. Naka-mute po. Panginoon, aming muling hinihiling ang inyong patnubay sa oras na ito sa pagpapatuloy ng aming panalangin. Aming pinasasalamatan, Panginoon, na ang mga biyaya na patuloy niyong ibinibigay sa amin. Nawa ito ay mag-amit sa ikatatapos na inyong gumain dito sa lupa at upang mas marami pang mga tao ang makapakinig ng balita patungkol sa inyong anak na si Jesus. Aming hinihiling patuloy, Panginoon, na kami ay bigyan ng lakas upang kami ay patuloy na makasunod sa inyong kalooban sa bawat isa sa amin. At aming hinihiling mga Ama, pagpapantawad sa aming mga kasalanan upang kami ay maging karapat-dapat na makapunta sa langit ng bayan na inyong handa sa amin. Kaya ito po, Ama, ang aming hinihiling sa oras na ito, sa pangalan ni Jesus. Amen. In this world of darkness, we are given light. Hope for the night. Haven't they know? Haven't they know? 'Cause Jesus loves them, and He died to save them. Carry the light, carry the light, carry the light. Go face the children. They are precious in His sight. Carry the light, carry the light, carry the light. Go preach the gospel. There's no more light in the name of Jesus Christ. Carry the light. Count them by the millions, blinded slaves to sin. Inside they are dying. How will they know? How will they know that Jesus loves them and His heart is breaking? Carry the light, carry the light, carry the light.
Let us now prayerfully ready ourselves to hear God's message through our speaker, Brother Lai. Okay, muli po, isang mapagpalang araw ng kapahingan sa ating lahat mga kapatid. Purihin po ang Panginoon sa isa namang panibagong araw ng Sabat na Kanya pong ibinigay sa atin. Kagabi, habang kami ay nagpapahinga, kasama yung aming pamilya, kwentuhan kami ni Dorothy na paano kaya pagka sa buhay natin walang Sabat. No, sabi ko may Sunday pa naman. Pero ang point mga minamahal ko mga kapatid, Sabat is really a great blessing na ibinigay ng Diyos sa atin. Kaya nga bilang isang tao, kung trabaho lang naman talagang hanap ay talagang kahit kung mayroon pang 10 days a week sasagarin ng tao, pero purihin ang Panginoon sapagkat tayo ay binigyan niya ng araw ng kapahingahan. And for us, maybe sa atin lahat talaga is a really a great blessing para sa atin. So ngayong umaga mga minamahal kong mga kapatid, nais ko pong dalhin kayo sa isang pag-aaral, and ang title po ng ating pong message or study this morning is ang pamagat po ay The Call for Holiness. Okay? Nakita niyo po ba mga kapatid yung okay, The Call for Holiness. And ito po ay makikita natin sa 1 Peter chapter 3 verse 13, 1 Peter chapter 1 verse 13 to 16. Ito po yung ating pong study ngayong umaga. Ang sabi diyan, wherefore gird up the loins of your mind, be sober, and hope to the end for the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Verse 14, as obedient children, not fashioning yourselves according to the former lust in your ignorance. 15, but as he which had called you is holy, but as he who called you is holy, you also be holy in all your conduct. And 16, because it is written, be holy for I am holy. So, habang nag-iisip ako mga kapatid kung ano yung ating pong pag-aaralan ngayong umaga, and ito po ay aking pong nakita itong talatang ito mga kapatid, na ito naman ay talagang very timely sa bawat isa sa atin, lalong-lalo sa panahon natin. So our title is The Call for Holiness. So maybe ito ay, some of these are not my words, kumbaga kinuha ko ito, sa tingin ko ay makakatulong for us to understand better about this text. So maybe we'll do some dissecting for us to have a deeper understanding kung ano ba ang ibig sabihin ng mga talatang ito. Okay, so let's start now mga kapatid. After the explanation about what has to do with Christ and His suffering and His glory, referring to the previous verses mga kapatid, Peter speaks about the practical consequences that go together with these facts. You may know that what your blessings are, but according to God's thoughts, you only have a right understanding of them if they also have an effect in your life. So, it's like, tinatawag mga kapatid, experiential. So, magkakaroon lang tayo ng tamang pagkaunawa,
ng salita ng Diyos kapag ka ito ay na-experience natin, ano ho. To work that out, now Peter exhorts to take certain actions, ano ho. So para for us to have a deeper, yung magkaroon tayo ng experience doon sa mga sinasabi mga minamahal kong mga kapatid, ang alagad ng Panginoon Hesus ay nagbigay ng ng mga ng mga gagawin, ano ho. And yung mga actions na ini-exhorts ni Peter during this time, mga kapatid, is yung pamaraan is, ang sabi, in forceful way and in imperative language. So ibig sabihin, talagang may diin, ano ho, mayroong authority, ano ho. So ito po ang pag-aaralan natin, itong language na itong mga minamahal ko, mga kapatid. So the verse 13, first part, is letter A, yung sinasabi dyan na, wherefore gird up the loins of your mind. Sa ibang translation, ang sabi ay be alert and think straight. Ano ho? Yun po yan. And sa ibang translation naman, sa English Standard Version, therefore preparing your minds for action. To gird up has to do with making yourself ready to set out and prepare yourself to live. Okay? So ito pala, mga kapatid, ang ibig sabihin ng to gird. Ibig sabihin, making ourselves ready to set out and prepare yourself to live. Just like during the experience of the Israelites in Exodus chapter 12 verse 11. Nang sabi dyan, and thus shall ye eat it with your loins girded, your shoes on your feet, and your staff in your hand, and ye shall eat it in haste. It is Jehovah's Passover. So it has something to do. Ang sinasabi na yung gird up the loins of your mind, ibig sabihin is to prepare your mind. So ito pang ibig sabihin, mga kapatid. To gird up the loins of your mind is to get rid of loose and sloppy thinking, to bring the rational and reflective powers of your mind under control. It means to control what you think about those things you decide to set your mind upon. So this is something to do with yung pag-control, mga kapatid, ng ating kaisipan. So the loins indicate the strength to walk, according to Deuteronomy chapter 33 verse 11, Job 40:16, and Proverbs 31:17. So ayon sa isang comment, if you have an ailment in your loins, you can forget about a brisk walk. Now, here the loins are connected to your mind. The exhortation to gird up the loins of your mind means that you are exhorted to let yourself be guided in your thinking by Christ, from whom you have received your mind, to be strengthened with power and spiritually be enlightened. So ibig sabihin, mga minamahal kong mga kapatid, di ba ang sabi to prepare, yung sinasabi to na to make ourselves to make our mind prepare our mind for action. And this preparation, ibig sabihin, mga kapatid, ay must be guided. Our thinking must be guided by Christ. You have a mind, which means insight by God's Spirit and God's Word. So yung pag-prepare ng ating mga isip, mga kapatid, is guided by the Spirit of God and by the Word of God of the things that will happen. And remain focused on those things, and don't let yourself be distracted by all kinds of matters that they may seem interesting, but which are only ideas of people. So napaka-importante, mga minamahal kong mga kapatid, itong palatandaan ito, na the only way na ma-prepare natin yung ating kaisipan is mga kapatid, yung ating guide, walang iba ang salita ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang Espiritu. Now, according to this commentary, gird up the loins of your mind is a figure of speech stemming from the fact that
The men in that day wore long outer robes which got in the way when they needed to run, work, or fight in a battle. Di ba noon mayroon silang parang costume, di ba? Para magiging strong sila. So they would stuck their robes into a belt so that they wouldn't be an hindrance. So, yung sinasabi mga kapatid, we might use the expression roll up your sleeves. The idea is be mentally prepared for combat or action in the realm of holiness. Ang sabi mga kapatid, sabi sa comment, we must begin to act as those who mean business concerning this matter of holiness. That's why yung call for holiness mga kapatid, yung number one thing is to prepare, to get ready, and our mind must be prepared dito sa matter of holiness. Now, the point is, holiness begins in our thought life. Okay? Nasa isip mga kapatid. That's why yung sinasabi na, kahit inyong bigtisan one by one yung pag-iisip, because holiness nag-start sa ating isip mga kapatid. What we think determines how we live. Tama po ba mga kapatid? Kung ano ang iniisip natin, ito ay nagdetermina kung paano tayo, anong uri ng pamumuhay meron tayo. It's on the thought level that our Christianity is either real or fake. So we can fool everyone else, but God knows our thoughts. If we are faking it or not cultivating a holy thought, sooner or later it's going to come out in the open or in some form of sin that everyone can see. There isn't anyone who ever committed adultery who didn't first entertain the thought in his mind. So, di ba, lahat ay nasa isip natin. So, holiness begins in our mind as we think of our Savior and the gracious salvation we will fully experience when He returns and we are changed into His likeness. Kaya nga, di ba, ang tanong, pwede ba tayong magiging banal habang tayo ay nandito pa? Ito nga ang panawagan mga minamahal kong mga kapatid, di ba? And it starts in our mind, yun yung sinasabi ng author, Pedro. This is how we should be ready for the call of the Lord to leave the world and enter into the kingdom. Okay? This is the proper attitude of the pilgrim, and that prevents us from settling ourselves here on earth as if our future is here below. So sa ibang pagkasabi, ibang kasabihan mga kapatid, it's mindsetting lang yan, di ba? Mindset ba? So kanino nakaset yung ating kaisipan mga kapatid? And remember na ang ating direction is not for this world, di ba? We have another world. So napaka-importante mga kapatid itong paalala ng salitang ito. Ang sabi sa inspiration, we have each of us an individual work to do, to gird up the loins of our minds, to be sober, to watch and to prayer. The mind must be firmly controlled to dwell upon subjects that will strengthen the moral powers. Napaka-importante mga kapatid, no? The thoughts must be pure. The meditation of the heart must be clean. If the words of the mouth are to be the words acceptable to heaven and helpful to your associates. So, ganito pala talaga ka-importante mga minamahal kong mga kapatid. No one but yourself can control your thoughts. Remember this mga kapatid, no? Walang sino man kung hindi tayo sa ating sarili ang makapag-control ng ating pag-iisip. In the struggle to reach the highest standard, success or failure will depend much upon the character and the manner in which the thoughts are disciplined.
If the thoughts are well girded, the big kisan, as God directs, they shall be each day. They will be upon those subjects that will help us to greater devotion. If the thoughts are right, then as a result of the words will be right, the actions will be of that character, will bring what? Gladness, comfort, and rest to the souls. So, yun po mga kapatid ang sinasabi sa Theme of Inspiration patungkol sa ating mind, sa ating pag-iisip. So, other aspects that are related to girded up, ito pong sa Luke chapter 12:35, sabi, let your loins be girded about and your lamps burning. So, ibig talagang ihanda, be ready. Blessed are those servants whom the Lord, when he cometh, shall find watching. Verily I say unto you that he shall gird himself and make them sit down to meat, and he shall come and serve them. In John chapter 13:4, John 13:5, and Ephesians chapter 6:14. So yun po mga kapatid ang ibang mga talata patungkol dito. Now, let's go to the next part, itong tinatawag na be sober. Being sober is dito sa chapter 1 verse 13 is a favorite word of Peter. He uses it 3 of its 6 uses in the New Testament. 1:13, okay, 1 Peter 1:13, 1 Peter 4:7, and 1 Peter 5:8, di ba? So talagang favorite word niya ito mga kapatid. What does it mean? It literally means not drunk. Not drunk, but obviously has a spiritual application, meaning to be alert and self-controlled. Diba? Kasi pag ang isang tao ay lasing, hindi niya control ang kanyang sarili, ang kanyang kaisipan, at hindi siya alerto. It refers to clarity of mind and the resulting good judgment. So the noun is used as a qualification of elders of women who serve as deaconesses, di ba? Other meaning is being temperate. So it denotes a condition. Being sober is free from every form of mental and spiritual loss of self-control. Okay? It is an attitude of self-discipline that avoids the extremes. So, ibig sabihin mga minamahal kong mga kapatid, yung word sober, it means to be self-controlled. We need to be fully self-controlled. Our natural desires easily draw us into satisfying ourselves. Tama yan mga kapatid. That is our sinful nature. Not all of those desires are bad, but they should never be in control of us. We need to stay in control of them. Kaya nga tayo ay binigyan ng Panginoon ng kaisipan na na tayo ang may control sa sarili natin. Yung iba may tendency na hinayaan natin yung external factor ang mag-control sa atin. Hinayaan natin yung mga events, series of events na mag-control sa atin kaya tayo ay naaapektuhan. Hinayaan natin yung desire natin, yung gusto natin ang mag-control sa atin, especially yung mga bata, di ba? Yung aking bunso kagabi, kasi talaga ngayon, yung struggle, ay ewan ko sa inyong mga kapatid, kahit siguro sabihin natin na nasa reformatory, yung environment, pero kapag ang bata kasi nakahawak ng cellphone, talagang, alam nyo yung nag-i-explore sila, Tapos yung bunso ko, hiniram niya yung cellphone ng ate niya. Tapos nag-explore siya, mga kapatid. Yung naman niya, yung mga sa math. Tapos sabi ko, stop na yan kasi nga sabat niya. Yung alam yung bata na gusto niya, di ba? Parang ganun. Pero sabi ko, tama na, stop na yan. Talagang nag-reason out mga kapatid. And sabi ko talaga, itong bata,
Tapos as a parent naman, kung pagustuhan man lang yung gusto ng bata, ay talagang maliligaw. Kaya actually kagabi napalo ko siya, napalo ko ng ano ng tingting. Ano. Pero na ano naman, kinausap ko naman. Pero ang ibig sabihin mga minamahal kong mga kapatid, kung hayaan natin yung desire natin ano ho, na mag-control sa atin ay talagang napaka-delikado po yun. That's why ang sabi, being sober. Both of these expression are active ones. Yung guarding the loins of your mind and being fully self-controlled. Kaya yung sinasabi nga, di ba, yung imperative and forceful language yung sa introduction natin kanina. Because ito ay active na kailangan talagang magiging alerto ang ating mga isip. Dapat talagang yung mayroon tayong self-control. They define a life that is not accidental or that goes with the flow. Hindi mo hayaan natin 'yan, 'di ba? May okay lang 'yan, hayaan, natural lang 'yan, pero hindi pala mga kapatid. Instead, it is one that is intentional. Ibig sabihin, a mind that is fully engaged in living for Christ. 'Di ba? Maybe parang isa din ito sa mga struggle siguro ng bawat isa mga minamahal kong mga kapatid. Pero remember ang definition ng life natin is not accidental. Hindi lang kung kailangan ding sumunod sa flow. No. It must be intentional. At saka yung intention natin ay yung isip natin yung ating kaisipan is fully engaged in living for Christ. So yun po mga kapatid ang nais ipahatid dito. Now we'll go to the third part of this verse 13. Yung sinasabi ay set your hope perfectly on the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ. Now, let's talk about this word hope. Hope can be defined as an attitude of confidently looking forward, what is good and beneficial, according to Strong. Okay? Hope, at least as used in the Bible, is more than just a desire for some wanted outcome. It is an earnest expectation of something that one is looking forward to. Diba? So mayroong earnest, di ba? Yung pag-earnest mga kapatid, talagang nandun yung excitement, di ba? We're looking forward. There is a confidence in the expected outcome. While it is not in hand yet, wala pa, hindi pa natanggap, yet there is certainty that it will be eventually. Yun yung tinatawag na hope mga kapatid. Yung pag-asa. Hinihintay natin, pero alam natin na ito ay dadating. Now, that's hope. We'll go to the word grace. Peter told us about God's grace. So he greeted us the grace of 1 Peter 1. He told us the grace that came to us in Jesus, predicting by the prophet of old. Now he goes further, writing the grace that is to be brought, yung biyaya, the grace that is to be, so ibig sabihin future, brought you when Jesus comes back. So, the only way we will be able to stand before Jesus on that day is because of the unmerited favor He gives, that is the grace, and will give to us in the future. So that is experiential, sinabi mga kapatid, experiential po ito. So, ang ating mga isip, na ilagat ng lubos ng ating pag-asa. So, sabi niya, sa biyayang dadalhin sa inyo. Pero mga minamahal kong mga kapatid, we already received that grace. And, kumbaga, there is also what we call a future, futuristic about this matter. So, God's grace is the motivational for holy living. The word here,
okay, referring to 13 and referring to verse 110 is used as synonym of our salvation. Okay? So grace and salvation are synonymous. Okay, that therefore, in verse 13 also points back to the great salvation. Okay? So, ibig sabihin mga kapatid, Peter talks about in chapter 1, 3 to 12. So, yung sinasabi na being brought to you hints at the fact that we've already begun to enjoy what God is going to unveil completely when Christ return. So, ibig sabihin mga kapatid, yung ultimate salvific history, yung term na ginamit ko mga kapatid. We experience the grace, we experience salvation, but when Christ return mga kapatid, yung yung the totality of salvific experience ay talagang ating mararanasan. So the word brought underscores the sovereign action of God in bringing grace to His people, according to this commentary. So ngayon, why does Peter tells us to focus on the grace that will be brought to us, okay, when Christ returns, rather than on the grace that we've already received? Diba? Kasi ang sabi mga kapatid, na ano daw, ang sabi niya, ilagak ninyo ang inyong pag-asa sa biyayang dadalhin sa inyo. Bakit binigyang pansin ni Apostle Pablo yung future grace rather than the present grace? Ito pala mga kapatid, it has something to do with ibagang pagpapalakas sa sa background nito. The future grace, okay, should motivate us to live holy lives right now, no matter how much we suffer. Ibig sabihin, 'di ba, yung pag-asa, looking forward. No, ngayon, yung future grace, yung ultimate manifestation of salvation, yung totality mga kapatid, 'di ba? Kasi ngayon, according sa ating pag-aaral, yung stage of salvation, 'di ba? Nasa grace tayo, 'di ba? Grace, justification, sanctification. Pero the ultimate mga kapatid, yung futuristic experience, kaya nga po pala, yun yung ang magiging driving force natin na we can experience the totality of salvation. Ito yung mag-motivate sa atin na mamuhay tayo ng tapat, mamuhay tayo ng may kabanalan at present, no matter how much we suffer. Kumbaga, ito yung nagbibigay sa atin ng pag-asa. Siguro ang iba sa atin, iba-ibang pinagdadaanan. But remember, katulad ng sinabi ni Apostol Pedro dito na ilagak nating lubos ang ating pag-asa sa biyayang dadalhin ni Kristo sa kanyang pagbabalik. So, minds that had been given up to lose the thought need to change. Girding up the loins of your mind, be sober and set your hope perfectly in the grace that is to be brought unto you at the revelation of Jesus Christ, as children of obedience, not fashioning yourselves according to the former lusts in the time of your ignorance, but like as He had called you holy, be yourselves holy in all manner of living, because it is written, Ye shall be holy, for I am. The thoughts must be centered upon God. Now is the time to put forth earnest effort to overcome the natural tendencies of the carnal. Therefore, the first call of holiness is to be alert in our thinking, be ready in our thinking, okay? Be fully self-controlled and be motivated by His grace. Because ito lamang ang isa sa paraan mga kapatid na habang tayo ay nandito pa sa lupang ito ay ma-experience natin yung kabanalan. Now, we'll go to the next verse.
as obedient children, not conforming yourselves to the former love, as in your ignorance. Okay? So fulfilling God's call to holiness requires that, ano daw mga kapatid, as obedient children, break off with the lifestyle of the world. And ano yung lifestyle of the world? Yung sinasabi, world, yung sanlibutan, lifestyle ng sanlibutan. It's characterized by lust and ignorance. Okay? So children who live according to the principle of obedience, that you or we are to live as a child of obedience, is the result of the fact that you or we are the child of God. Okay? You are or we are born of God, and due to that we have received God's nature. So tayo ay naging anak na ng Diyos. And therefore, tayo ay mga masunurin. Okay? Mga masunurin. Now ngayon, balikan natin yung obedience, mga kapatid. We'll go to the conformed. The word conform is used only one other time in the New Testament. Alam niyo siguro alam niyo itong Romans chapter 12 verse 2, ano? And do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what the will of God is, that which is his good and acceptable and perfect. Now, according to sa isang author, sabi niya, pinaparephrase itong mga kapatid, don't let the world around you squeeze you into its own mold, but let God remold your minds from within. Yung sabi sa sa Spirit of Prophecy na ang church dapat mag-convert sa sanlibutan. Hindi yung sanlibutan ang mag-convert sa church. Parang ganun, mga kapatid. So, ano yung sinasabi na past lifestyle? Our past lifestyle was marked by our efforts to fulfill selfish desires. So yung word lust sa verse 14, refers not only to sexual lust, hindi lang sexual lust, mga kapatid, ang tinutukoy dito, but to all kind of self-seeking, whether directed towards, number one, wealth, okay, power, and pleasure. Yun pala, mga kapatid, ang ibig sabihin. So, yung lust dito is not only referring to sexual lust, but all kinds of self-seeking. Yung makasariling pagnanais. Yung sariling pagnanais sa number one sa wealth, kayamanan. Yung pagnanais, makasariling pagnanais sa kapangyarihan. At yung makasariling pagnanais sa kalayawan. So it brings out the strong emotional tug of temptation and sin. So talagang mayroong paghihila, mga kapatid. This lust have full sway in unbelievers because they are ignorant of God and His holiness and grace as revealed in His word. Kaya mga minamahal kong mga kapatid, diba? Ano ba ang standard ng sanlibutan ngayon? Ito, sinabi din dito. The lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. And ito yung standard ng sanlibutan ngayon, di po ba, mga kapatid? Kayamanan, kapangyarihan, and kalayuan, pleasure. Sabihin, anong gusto mong gawin? But as Christian, okay, bilang isang Kristiyano, growing in our knowledge of God, lumalago ang ating pagkakilala sa Diyos, we don't have to be controlled by selfish desires. Bakit tayo nag-struggle sa buhay natin, mga kapatid? Maaaring tayo ay kinokontrol ng ating mga pansariling pagnanais in the guise of the work of God. 'Di ba? Minsan ganon. We make a break with the self-centered living
that marked us before we met Christ and now live under His Lordship and for His purposes. So there is a struggle, mga minamahal kong mga kapatid dito. Well, of course, ang standard ng sanlibutan ngayon is all about self, di ba? Paano mo mapasaya ang sarili mo, paano mo ma-fulfill yung dreams mo. It's all about self. Pero hindi po yun ang nais ng Diyos bilang mga masunuring niyang mga anak. Okay. Next, dito tayo sa 15 and 16. But us who have called you is holy, who called us, of course, God, who is holy, you also be holy in all your conduct, because it is written, be holy, for I am holy. So the positive aspect of living as God's children is what? To live holy lives. And the reason we should strive for holiness is because God is holy. Now, holy is a word that means separate from the common. It means consecrated. It means dedicated. It is used throughout the Bible in relation to things and people as well as to God. Now ngayon, yung main idea is in fact to be, di ba, yung sinasabi, separate from common, set apart for something. Okay? So you derive that from first time the word sanctify, diba? Sanctify, holy, okay? In the Bible is used. That is at the creation when God sanctifies the seventh day. Diba ba, mga kapatid? Because it's holy. At that time, there was nothing wrong yet in the creation. Everything that God made was very good. Still, God sanctified the seventh day. He set that day apart from all other days as a day for Himself. So ito yung mga minamahal kong mga kapatid, yung binibigyan dito na yung holy. Ibig sabihin, mga kapatid, set apart for sanctification purposes. The main idea behind holiness is not moral purity, but it is the idea of apartness. Ibig sabihin, mga kapatid, the idea that God is a separate, different from His creation, both in His essential nature and in the perfection of His attributes. But instead of building a wall around His apartness, diba? Kasi ang pagtingin ng iba, Diyos malayo, di ba? Hindi ganoon, mga kapatid, Although, di ba, mayroon siyang, kumaga, ang Diyos ay hindi natin kayang maabot, pero hindi siya nag-build ng wall. But instead, God calls us to come to Him and share His apartness. Kaya ang sabi nga, mga kapatid, He says to us, be holy, for I am holy. Now, for us, ano yung sinasabi, mga kapatid? For us to experience the apartness of God, the holiness of God, the only way is to become holy. Diba? And pinanggit doon, mga kapatid, sa previous natin, yung ating kaisipan, maging alerto, maging controlled yung ating sarili, may control tayo sa ating sarili, at lalong-lalo na, mga kapatid, yung biyaya ng Diyos ang siyang magmo-motivate sa atin para tayo ay mamuhay ng may kabanalan. In the Old Testament, especially in Leviticus, holy is frequently used in relation to the tabernacle and its furnishings. Di ba? Totoo talaga, mga kapatid. The priest and their garments and the sacrifices, lahat, mga kapatid, yan ay banal. These were all dedicated to God, set apart for His use. So God promises that Israel would be a holy nation. Ibig sabihin, a separate nation, di ba? Binanggit din sa 2 Peter, di ba? A royal priesthood, a people belonging to Him, okay? Dedicated for His purpose, for God's purpose. All of these are specifically set apart and purified for God's service. So yung pala, mga kapatid, yung konsepto ng kabanalan sa Old Testament. Set apart.
And it's also referring to the Israelites. As holy God, he calls to his children also to be holy. So, we cannot be holy in ourselves. Can we? Only God is inherently holy. But we can, with the aid of the Holy Spirit, lead lives that are dedicated to His use instead of living to satisfy, di ba? Balik naman tayo mga kapatid, satisfy our own desires, which is unholy. I am called to live separate from the world, which is holy, to be set apart for God's use, which is holy, to be one who is not like the rest of the world, which is holy, but one who belongs to God and submits to Him because He is holy. Okay? Like the Holy One who called you, you shall be holy for I am holy, imply that we know something about God who is holy God. Diba? Yun ang pinaka-importante, yung knowledge natin, yung paglago ng ating kaalaman na ang Diyos natin ay banal. The Christian life is a process of growing to know God as He has revealed Himself in the creature, in the Scripture. Diba? Binanggit nga yun sa 2 Peter 3, diba? But grow in grace and in the knowledge of our Lord and Savior. This knowledge of the Holy One has transforming effect in our lives. So importante talaga mga kapatid, ang pagkakilala natin sa tunay na Diyos. And this is life eternal, that they might know thee, the only true God. Because it is only by knowing God who is holy, na magkakaroon ng tinatawag na transforming effect in our lives. We can never be as holy as God is holy, since such absolute holiness belongs to God alone. But we can and must grow in personal holiness as we grow to know our holy God. So, napaka-importante talaga mga minamahal ko mga kapatid. Sa pagkakilala natin na ang Diyos ay banal. So, to underline the importance of holiness, Peter quote a verse from the Old Testament. There God appeals to His people to be holy because He is holy. And this is found in Leviticus 11:44, Leviticus 19:20, and Leviticus 20:26. But would this holiness only apply in the Old Testament? Because, of course, yung kinote ni Peter is galing dito sa Old Testament, and not to the New Testament. If you give this some thought, para lang naman sa Old Testament yan, it will be clear to you that the Holy God of Old Testament is the same Holy God in the New Testament. So the message concerning God's holiness that resounds in the Old Testament resonates just as clearly here through Peter here in the New Testament. So the call should be led to consecrate yourself completely to Him. So, ano sabi mga minamahal ko mga kapatid dito sa inspiration? Yet we have a work to do to resist temptation. Those who would fall a prey to Satan's devices, remember, must guard well the avenues of the soul. Okay? They must avoid reading, seeing, or hearing that which will suggest impure thoughts, because holiness starts in our thoughts. The mind should not be left to wander at random upon every subject that the adversary of souls may suggest. Inote mga kapatid, itong sa 1 Peter chapter 1 verse 13 to 15. Now, and Paul added, Philippians chapter 4 verse 8, sabi, whatsoever things are true, whatsoever things are honest, whatsoever things are just, whatsoever things are pure,
whatsoever things are lovely, whatsoever things are of good report, if there be any virtue, and if there be any praise, anong sabi mga kapatid? Think of these things. This will require earnest prayer and unceasing watchfulness. We must be aided by the abiding influence of the Holy Spirit, which will attract the mind upward and habituate it to dwell on pure and holy things. And we must give diligent study to the word of God. Wherewithal shall a young man cleanse his way? By taking heed thereinto according to thy word. So anong sabi mga kapatid? Psalms 199, sabi ni King David, have I hid mine heart that I might not sin against thee. More on the spirit of prophecy. It is no time for us, it is no time now for lightness, vanity, or trifling. Hindi mga kapatid, ano? The sins of Earth's history are soon to close. Minds that had been left to lose thought needs change. So yung mga kaisipan pala na ano, ibig sabihin nawindang, nawala sa isip, ano, kailangan magbago, no? Nagbago, lumuwag, ano bang term mga kapatid? Nagsegue ang pag-iisip. Says the Apostle Peter, gird up, yung sabi niya mga kapatid. So, ang sabi dito, lost thoughts must be guarded up and centered on God. And what kind of thoughts? The very thoughts should be in obedience to the will of God. Praise should not be given or expected, for this will have a tendency to foster self-confidence rather than to increase humility. Yung pinupuri mga kapatid, delikado din pala yun. To corrupt rather than to purify. Men who are really qualified and who feel that they have a part to act in connection with the work of God will feel pressed beneath the sense of sacredness of the work. And as a cart beneath sheaves, now it is time to make the most earnest effort to overcome our natural feelings of carnal. Last, mga kapatid, dito na tayo sa, ito last. True Christian obtains an experience that brings holiness. The light of truth radiates his understanding. A glow of love of the Redeemer clears away the cloud that has interposed between his soul and God. The will of God, pure, elevated, and sanctified, becomes his will. His countenance reveals the light of heaven. His body is as fit a temple for the Holy Spirit. Holiness adorns his character. God can commune with him, for soul and body are in harmony with the principle of heaven. So, napaka-importante mga kapatid itong usapin. Last, ang sabi sa isang author, for our last quote, sabi mga kapatid, the greatest miracle that God can do today is to take an unholy man out of an unholy world, and make that man holy and put him back into the unholy world and keep him holy in it. So parang nung nabasa ko ito mga kapatid, tama din talaga yung sinasabi na habang tayo ay nandito pa sa lupa, we can have that taste of holiness. So, hindi banal, taong hindi banal, kinuha sa hindi banal na sanlibutan, ginawang banal, at ibinalik sa hindi banal na sanlibutan at manatili siyang banal. He does it as we focus on Christ coming. So, katulad nung sinabi ito mga kapatid, the only way
that we can experience holiness and we can maintain holiness is number one is to focus our mind, our mind on Christ coming. Yun yung hope, mga kapatid. Kasi yun yung may-maintain sa atin nung ating katapatan sa Diyos. Nakafocus tayo sa pagdating ni Kristo. Ibig sabihin yung isip natin ay nakatuon sa tinatawag na blessed hope. And as we're obedient in all life, yung masunurin na tinatawag na mga kapatid na children of obedience. And as we grow in our personal knowledge of God's holiness. At lalago tayo mga kapatid sa ating malalim, sa ating personal na pagkakilala sa sa kabanalan ng ating Panginoong Diyos. So, itong mga talatang ito mga kapatid, sana po ito ay magiging guide natin ito. Na habang tayo ay nasa mundong ito, ng puno ng hindi kabanalan, pero tayo ay tinawag ng Diyos na magiging banal, at sa mundong ito na puno ng ng mga pagsubok, mga tukso, lahat nandito mga kapatid. Pero ito ay isang napakagandang yung inspirasyon sa atin na bilang mga tinawag ng Diyos, we can experience the taste of holiness. We can experience a holy lifestyle habang tayo ay nasa mundo pang ito, provided na yung ating kaisipan ay nakafocus doon sa ating pag-asa, yung dakilang pag-asa natin na muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo, at ang ating buhay ay puno ng pagsunod sa kanyang kalooban, at mas lalo pa nating makikilala personally, ay lalago pa ang ating pagkakilala personally sa kabanalan ng ating Panginoon. So, ito po ang ating pong pag-aaral ngayong umaga, and muli po, happy Sabbath sa ating. Thank you so much po, Brother Lois, sa napakagandang message po na ibinahagi mo po sa amin sa umaga po ito. So tayo po ay dadako na sa ating closing song, and ang ating pong closing prayer ay bibigay po sa atin ng ating speaker.
Tayo pa ay manalangin. O mahal naming Ama, salamat pong marami sa araw na ito. Salamat sa inyo pong paalala sa amin na sa tulong po ng inyo pong banal na Espiritu, ang aming mga kaisipan ay nakatuon sa makalangit na mga bagay. Aming kaisipan ay palaging handa sa anumang panahon at aming mga sarili o Diyos ay magkaroon kami ng self-control at lalong higit ang aming pag-asa na mailagak namin ang aming pag-asa sa pagdating ng iyong anak na si Jesus upang kami, Ama, ay hindi maligaw bagkus manatili kami sa aming pong pamumuhay ng may kabanalan sapagkat kayo ay banal. Salamat Amang Banal na sa patuloy naming paglilingkod sa inyo, sa patuloy naming pamumuhay ay mas lalo po namin kayong makilala ng lubusan. At sa pang-araw-araw naming pamumuhay Amang Banal ay mamuhay kami ng may kabanalan. Sa tulong po ng iyong Santong Espiritu ay patuloy namin na ipinasakop sa inyo ang aming pong mga abang sarili. Salamat o Diyos sa araw na ito. Salamat sa mga pagpapala na pinagkaloob sa amin. Purihin kayo magpakailan paman. Purihin po ang iyong anak na si Jesus. Salamat sa inyong presensya, inyong pong Santong Espiritu, ang siyang aming gabay sa araw-araw. Ito po ang aming dalangin at pasasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Muli po, maraming salamat po sa lahat ng mga nag-attend po sa ating pong worship sa umaga pong ito. And muli po, happy Sabbath po sa inyong lahat.